mararamdaman mo na nandiyan ang pag-ibig at ito yung patuloy na bumabalot sa iyo at nagiging sanhi ng pagpapatuloy mo sa buhay. Tama po ba? God is also like that. Sabi ng professor, manager namin, ng supervisor namin, please do extend ka pa. Pero alam niyo po, habang nabubulay ako noon, isang bagay yung pinakita sa akin ng Diyos. Sapat na yung mga buwan na nandyan ka, bumalik ka para maglingkod. At nung pagkakataong yun, o nung mga nananalangin ako, sa puntong yun, may mga nag-message sa akin, sabi niya, Pastor, balik ka. There is a ministry here in the UP Church of the Risen Lord. There is a ministry opportunity. Baka maaring makatulong ka at dito mo maramdaman yung fulfillment, yung sense of fulfillment na hinahanap mo. I served there for 2 years. After 2 years, gusto ko pang maglingkod sa lugar na yon. But then our former DS then contacted me. Sabi niya, Pastor, balik ka na sa Bataan. Balik ka na sa Bataan. Kailangan ka namin. Ang daming tawag, ang daming calls, ang daming pag-uusap. At ang sabi ko, sige, babalik na nga ako sa Bataan. And nag-decide din si Dr. Ana to go back to Bataan during that time para ipagpatuloy yung aming mga ministeryo dito sa ating probinsya. Nag-serve po ako sa Tortugas. Nag-serve ako sa Orion United Methodist Church. But then, this year, kinausap ako ng Diyos, kinausap ako ng ating obispo, kung pwedeng tanggapin ko yung leadership sa ating distrito. Hindi ko sure kung ready na ba ako. Hindi ko sure kung magiging effective ba ako sa experiences na meron ako o sa kakayanan na meron ako. Pero isang bagay lang yung pinakita sa akin ng Diyos. Merong isang tapat na Diyos. Merong isang mabiyayang Diyos na kikilos at gagawa sa aking buhay at sa ating buhay bilang isang distrito. Naniniwala ako at pinanghawakan ko na ang isang mabuting Diyos ay patuloy na magpapala sa aking buhay at sa buhay ng mga tao na makakasalumuha. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Mga kapatid, sapagkat sa aking karanasan at maging sa karanasan ng bawat isa sa atin, napakaraming pagkakataon siguro na gusto nating sumuko. Napakaraming pagkakataon na nahihirapan tayo sa pagpapatuloy ng buhay, ngunit merong isang dakila, tapat, isang mabuting Diyos na patuloy na nagpapala sa bawat isa sa atin. And that's why we are here. Tama po ba? Ewan po ba? Merong isang mabuting Diyos na sa atin ay nagpapala at ito po ang isang napakahalagang rason kung bakit dapat tayong magdiwang sa pagkakataong ito. Pwede po ba natin muling palakpakan ng ating Panginoon at sabihin natin, God is good and all the time. God is good. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang sa umagang ito, meron po tayong tema, United we give thanks and united we serve. Sapagkat previously ay dalawang magkaibang event. Visit Thanksgiving Rally and Family Rally before we were celebrating these events separately. Pero this year, ang sabi natin, pag-isahin natin to give way for our anniversary celebration in January 24. Ano po? Then we came up with this theme sapagkat yung tema ng ating anniversary is all about unity and mission. Sabi natin, gamitin natin yung temang ito in giving thanks to God and also in serving as the family of God. Sa tema pong ito, United we give thanks, united we serve, tatlong aspeto yung nais kong bigyan
bigyang diin. Una, unity, pagkakaisa. Ikalawa, thanksgiving. And thirdly, service, paglilingkod. Unity o pagkakaisa. Unity in the biblical context refers to the state of being one or in harmony with others, particularly within the body of Christ. Ang pagkakaisa sa Kristiyanong pananaw ay pagiging isa at pagiging maayos bilang katawan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng iba, unity is about oneness, not sameness. Pwede po ba natin sabihin? Unity is about oneness, not sameness. Ang pagkakaisa nga ay tungkol, o yung pagkakaisa, yung unity ay tungkol sa pagiging isa ng katawan ng ating Panginoong Yesus at hindi ito tungkol sa pagkakatulad-tulad. Katulad nga ng lagi nating sinasabi, unity is not about uniformity. Ang pagkakaisa ay hindi pareho sa uniformity or pagkakatulad-tulad. Halimbawa, kapag ang mga bata sa isang paaralan ay mayroong parehong mga damit, they are in uniform. They are uniform. Pero masasabi na ba natin na sila ay may pagkakaisa? Hindi naman. Hindi po ba? O posible ba na iisa lang ang kanilang paniniwala sa Diyos at sa mga bagay na espiritual sa kabila ng individuality at pagkakaiba-iba ng mga batang ito? Posible ba na isa lang yung paniniwala nila sa lahat ng bagay tungkol sa Diyos? Ang lagi pong sinasabi ng professor ko sa seminaryo, hindi maaaring magkaroon ng iisang paniniwala ang isang komunidad unless one belief is imposed to the other. Tayo bilang mga Metodista, madalas nagtatalo din tayo sa ating Sunday school. Hindi po ba? Lagi kong sinasabi sa mga kabataan, just refer to our articles of religion. 25 articles of religion. Kapag hindi nabanggit doon, you are free to believe anything. Maari kang maniwala sa ibang mga bagay even though you are not agreeing with me or with other members of the church. Sapagkat ang paniniwala at karanasan natin sa Diyos ay iba-iba, unique, at ang Diyos ay isang personal na Diyos sa ating paniniwala. Therefore, this personal God addresses our personal contexts as believers of God. Iba-iba yung magiging karanasan natin sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. And because God also gave us free will, and therefore, malaya tayong maniwala, tanggapin ang kaligtasan na nagmumula sa Kanya, o magkaroon ng iba't ibang paniniwala sa ating mga sariling convictions o ating mga doktrina. Posible ba na sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, tayo ay maging isa? Yes. Katulad nga ng sabi ko, hindi magiging isa yung paniniwala ng isang grupo ng mga tao unless one belief is imposed to the other. Ang sabi nila, unity is about togetherness in disagreement. Mag-aaway-away po tayo sa Sunday school, pero at the end of the day, tayo ay mga Metodista. Meron po tayong misunderstandings, but at the end of the day, we are together, working as the body of Christ. Despite our differences, we adopt a posture of humility and gentleness while pursuing the unity of the Spirit in peace.
When togetherness is our goal, even when we disagree, we choose to genuinely care for one another, and we do so for the primary reason that God is love. Alam niyo po, isa sa naging karanasan ko sa UP Church of the Risen Lords. Remember doon si Attorney Francis. Si Aries, nandito ba si Aries? Naging part ng UP Church of the Risen Lord. Isa sa na-realize ko doon ay Lord, isa sa bagay na na-appreciate ko na pwede pala ang isang grupo ng mga Kristiyano na galing sa iba't ibang tradisyon. Mga Methodista, Baptists, Yemenite, Aglepayans, even Roman Catholic, pwede pala silang maging iisa at nagkakaisa sa pagsusulong ng Diyos, sa pagsusulong ng misyon ng Diyos sa kabila ng pagkakaiba-iba. Alam niyo po, sa aming ministeryo doon, wala kaming set of doctrines na madalas ay nag-divide sa maraming mga Christian groups. Hindi po ba? Alam niyo po yung denominator lamang, yung nag-unite sa amin, yung paniniwala at pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Other doctrines were already minor. Pwede kang maniwala kung ano gusto mo. Pwede tayong magtalo, pero sa dulo, iisa tayo na nagsusulong ng misyon ng ating Panginoong Jesus. Ito'y isang buhay na patotoo na ang pagkakaisa ay maari nating makamit sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ating pananaw bilang mga mananampalataya. Amin po ba doon? Kapatid, ang United Methodist Church ay natayo sa ganitong paniniwala. Balikan natin yung ating kasaysayan. In 1784, the Methodist Episcopal Church was established in Maryland. Di po ba ako matatandaan natin sa Christmas Conference? Ano po sa kasaysayan sapagkat nagkaroon ng pag-aaklas at nag-declare ng independence yung mga states sa Amerika. Lumabas sila doon sa pangunguna ng Great Britain ay nawala ng koneksyon ang mga Methodista sa England. Sa Amerika, doon sa mga Methodista sa England. So there was a need for them to congregate and establish a church. Kaya noong 1784 ay natayo po yung ating ninunong simbahan, the Methodist Episcopal Church. Siguro sa mga title ng ating churches, makikita pa rin yung ganitong mga pangalan. But later on, nagkaroon ng problema sa ating iglesia. Alam niyo po yung naging sanhi ng division ay yung usapin ng slavery, pang-alipin. Mayroong obispo sa South na hindi niya kayang i-give up yung lahat ng slaves na na-acquire niya sa pamamagitan ng kanyang asawa. Hindi niya kayang i-give up yung yaman na meron siya, including many pastors in the South. Pero yung church natin ay nagkakaroon na ng kamalayan na hindi kalooban ng Diyos ang pang-aalipin. So nagkaroon ng division yung ating church nung panahong yaon. Pero sa kabila nito, muli tayong pinagkaisa ng Diyos. When was it? In 1939, the Methodist Church was founded. Muli pinag-isa ng Diyos ang Methodist Episcopal Church, the Methodist Episcopal Church, at ganoon din ang isa pang grupo, the Methodist Protestant Church, upang buuin ang isang panibagong simbahan na titindig para isulong ang misyon ng ating Panginoong Jesus.
And also in 1968, the United Methodist Church came into existence. Tayo po ay pinanganak sapagkat dalawang malalaking simbahan sa Amerika, yung the Methodist Church and the Evangelical United Brethren United. Isa yung common sa kanila, Armenian tradition, Wesleyan tradition. At dahil dito, pinag-isa tayo ng Diyos. At nabuo yung the United Methodist Church. Alam niyo po mga kapatid, kung babasahin natin yung Book of Discipline natin, ano po, nandoon yung merger, nandoon yung unity ng dalawang churches na ito. Isa po sa ma-appreciate natin, we preserved the articles of the incorporation, puro kaso kasi yung mga ginagawa natin. We preserved the articles of religion of the Methodist Church and the Evangelical United Brethren. Hindi po tayo nag-form ng panibagong articles of religion for the United Methodist Church because we want to preserve this diversity in our church. Gusto nating makita na bagamat iba't iba yung tradisyon na pinagmulan natin at merong iba't ibang paniniwala na pinagmumulan ay maaari tayong maging isa bilang isang iglesia. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot na kung minsan ay meron tayong iba't ibang pananaw. Huwag tayong matakot na kung minsan ay hindi tayo nagkakaunawaan. Sapagkat ang pagkakaiba-iba ay regalo na nagmumula sa Diyos. At sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, maaari tayong pag-isahin ng Diyos. Tama po ba? Alam niyo po, yung ayaw sa unity ay yung takot sa diversity. Ang mga taong ayaw sa pagkakaisa ay ang mga taong takot sa pagkakaiba-iba. At ito yung nakita natin sa mga taong lumabas sa ating iglesia. Mga kapatid, sa kasalukuyan, marami tayong kinakaharap bilang isang iglesia. But God can unite us as one body of Christ. At ito po yung nais nating patatagin bilang isang iglesia. Nung nakaraang buwan, November, na-ratify yung regionalization sa ating church. At nagpapasalamat tayo sapagkat, sabi nga natin ng mga obispo natin, regionalization is God's gift for the United Methodist Church. Ano po ba ito? Ang panibagong istrukturang ito ng ating iglesia ay regalo ng Diyos sa atin upang sa kabila ng pagkakaiba-iba ng konteksto ng paglilingkod sa iba't ibang bahagi ng mundo, maaari tayo maging isa sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus at sa pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Tama po ba? Purihin at dakilain natin ang ating Diyos. Ikalawang aspeto po ng ating pagdiriwang o ng ating tema, Thanksgiving, pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay kapahayagan ng ating Kristiyanong pagkakatiwala. Thanksgiving is an expression of Christian stewardship. Ang pagiging katiwala natin bilang mga Kristiyano. Sige ba? Katiwala po, no? Hindi katiwali. Di po ba? We are sad dahil sa korupsyon, sa paligid natin. Pero as a church, tayo ay katiwala ng ating Panginoon. Sa lahat ng pinagkakatiwala po sa United Methodist Church at sa atin individually, sa atin personally. At kapag pinag-usapan po natin yung Christian stewardship, 3 prinsipyo yung ating pinag-uusapan. Una, ownership. That God owns everything. Walang anong bagay sa mundong ito na pag-aari ng kahit
na sino man. Maging ang ating mga katawan, yaman, kung ano pa man yung nakikita natin sa paligid, lahat iyon ay pag-aari ng Diyos. Ikalawang bagay kapag pinag-usapan natin ang pagiging katiwala is the principle of responsibility. Pwede po ba natin sabihin? Principle of responsibility. Ang Diyos ang may-ari at tayo ay mga katiwala ng Diyos at dapat maging responsable sa lahat ng ipinagkakatiwala sa atin. Oras man yan, talento, yaman na ibinibigay sa atin ng Diyos, dapat nating pahalagahan at gamitin responsibly. Ikatlong aspeto ng Christian stewardship, the principle of accountability. Pwede nating sabihin, principle of accountability. Ito po ay ang paniniwala natin na darating ang panahon na tayo po ay i-audit ng Diyos. Ipagsusulit natin ang lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Siguro kung tayo man ay agad na babalik sa ating Diyos o kung naman tayo ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, habang tayo ay naglalakbay bilang mga katiwala, napakaraming mga bagay, mga biyaya ang pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Kaya dapat tayong patuloy na magpasalamat sa Kanya. Hindi po ba? Sabi sa song, count your blessings, name them one by one. Siguro hindi natin matatapos yung numbers na alam natin. Hindi pa natin nabibilang lahat ng blessings na nagmumula sa Diyos. Sa distrito ng Bataan, ang Diyos ay mabuti rin. Noong pong July, ay ating tinalaga yung isang panibagong water system dito sa ating church. Papasalamat tayo sa Little River United Methodist Church at ganoon din sa ating mayor, kay Mayor Acuzar, at sa ating camp administrator, kay Pastor Dan, upang ang isang panibagong water system sa ating camp ay magamit natin sa mga pagdiriwang na katulad nito, maging sa ating Christmas Institute, the summer camp at iba pang mga district activities. Palakpakan po natin yung ating Panginoon. They donated a total of 391,650 pesos para sa water system natin at magkaroon po ng tubig yung bawat cabin sa ating camp. Gayon din sa taong ito, nagpapasalamat tayo sapagkat ibinigay ng General Board of Church and Society ang isang grant para sa ating distrito na nagkakahalaga ng $2,500 or around 150,000 pesos para patuloy na payamanin natin bilang isang distrito ang ating ministeryo sa ating lipunan. For us to promote our social principles at maging relevant pa yung ating distrito sa ating probinsya o sa lipunan na ating kinabibilangan. At magpapasalamat po tayo sa bagay na ito. At ganoon din sa konferensyang ito, ipagdiriwang po natin ang 123rd anniversary celebration of Bataan Methodism. At pinagpapasalamat po natin sa Diyos yung bagay na ito. After more than 20 years, mag-gather ulit tayo o magsa-celebrate tayo ng anibersaryo natin bilang isang distrito. And for the first time as a church, ay pupunta tayo sa Bataan People's Center upang ipagpasalamat ang 123 taong kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Nagpapasalamat po tayo sa bagay na ito. Pwede po ba nating palakpakan at yung ating Panginoon?
Nagpapasalamat po tayo sa anniversary committee ng 123rd anniversary sa pangunguna ni Attorney Ismael Fisco Jr. at sa lahat ng heads ng ating committees. Naniniwala ko hindi rin natin mabibilang ang napakarami pang biyaya ng Diyos sa ating mga iglesia lokal. Bagamat ang ating karanasan bilang isang distrito ay hindi naging napakadali, especially sa case natin sa Orani United Methodist Church and even sa Pag-asa. Madalas po nakakausap namin ay lawyers, parang medyo ang dami ko na rin alam sa mga kasuhan, sa mga batas. Ano po, we are blessed also. Attorney Francis is with us. And our lawyers, nakita ko si Attorney Fisco, si Attorney Marisa, I'm not sure kung nandito si Attorney Akisha, Shoson, and Attorney Jess. Pero nagpapasalamat po tayo sa buhay ng mga taong ito. Ano po, na ginagamit ng Diyos. Ano po, binibigay po nila yung kanilang expertise, yung ministry nila, dahil mahal po nila yung ating distrito. Pwede po ba natin palakpakan din yung mga tao? Nagpapasalamat po tayo sa kanilang buhay. Katulad nga ng sabi ko, hindi madali ang lahat. Especially for the members of Orani United Methodist Church. Talagang yung emotions namin roller coaster. Ang daming ups and downs. Pero alam natin, hindi pa tapos yung Diyos sa ating distrito, sa ating iglesia. Tama po ba? Alam natin na mayroong panggagawin yung Diyos sapagkat ang Diyos ay Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Hindi lang sa kasiyahan, hindi lang sa panahon ng kapayapaan, at maging sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Alam niyo po, isang Hudyo, yung pangalan niya po Elie Wiesel, o Eliezer Wiesel, ano po, isa siyang survivor ng Holocaust of Nazi, at sinulat niya po yung kanyang mga patotoo at naging best-selling author. Sa isa niyang aklat na night, kanyang sinabi, kanyang ikinuwento yung kanyang karanasan sa isang concentration camp. Yung mga concentration camp po sa panahon ng Nazis ay mga lugar kung saan sinusunog ng buhay ang mga Hudyo dahil lamang sa kanilang pananampalataya. At ang sabi po ni Elie, ang sabi niya minsan, ay pinapunta sila sa plaza ng isang concentration camp. At sa isang stage, ay nandoon yung kanilang mga kasamahan, may mga matatanda, may mga bata na bibitayin noong araw na yon. Pinapunta sila at sa pilitang pinapanood sa kanila ang pagbibitay sa mga taong ito. At bawal nilang tanggalin yung kanilang mga mata. At nangyari na po. Tinanggal yung tali, siguro yung nagsasecure para hindi pa sila mabitay, then suddenly, isa-isa, nagkakamatay yung kanilang kasama. Nung pagkakataong iyon, kahit iyak sila ng iyak. At ang sabi ni Elie, tanong siya ng tanong, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Kung buhay ka, ihinto mo yung suffering ng mga taong ito. Alam niyo po yung nangyari dahil sa force ng gravity, yung mga matatanda ay mabilis na bumalik sa ating Panginoon. Pero yung mga bata, napakabagal ng proseso ng kanilang kamatayan. Kaya ang gusto nila sana mapabilis yung prosesong ito, at tanong siya ng tanong, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Pero alam niyo po, ang sabi niya sa kanyang karanasan, isang tinig ang kanyang narinig na nagsabi, "There God is hanging in the gallows." Nandoon ang Diyos sa bigtihan, nandoon ang Diyos nakabigti. Ano yung ibig sabihin nito? Yung Diyos mismo ay namatay, yung Diyos mismo ay nahirapan, at ang Diyos mismo ay Diyos na kasama natin hindi lang sa panahon ng kapayapaan, kundi sa panahon din naman ng mga pagsubok
at maging sa karanasan ng kamatayan. And this is true with our experience in our Lord Jesus Christ. Naniniwala tayo na yung Diyos ay Emmanuel, that God is with us. At yung pagiging Emmanuel na ito ng Diyos ay hindi lang sa panahon saya tayo, maging sa panahon na nagdurusa, sa panahon ng mga problema, at kahit sa panahon ng kamatayan. Kaya mga kapatid, dapat pa rin tayong maggalak at dapat pa rin tayong magpuri sa Diyos sa kabila ng iba't ibang karanasan natin bilang distrito. Amin po ba doon? Dapat natin ipagsigawan ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay mabuti, at ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng ating mga karanasan. Ang sabi po ni Job, namatay yung kanyang mga anak, naubos yung lahat ng kanyang yaman, lahat ng kanyang kabuhayan. Nagkaroon siya ng napakalubhang sakit sa balat. Sabi niya, the Lord gives, the Lord takes. Praise the Lord. Ang Diyos yung nagbibigay, siya din ang kumukuha. Purihin natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, dapat natin ibalik ang lahat ng pasasalamat sa lahat ng karanasan natin sa buhay. Sapagkat ang Diyos ay hindi patapos sa ating mga buhay at sa buhay ng ating distrito. Ikatlong component ng ating tema is service. Paglilingkod o paglilingkod ng sama-sama bilang pamilya at ganoon din bilang isang iglesia. Service is at the core of our being as Christians. We are Christians because we have to serve. Sapagkat yung pinapaniwalaan natin, yung sinasampalatayanan natin, ay isang Diyos na naglingkod sa bawat isa sa atin. Isang Diyos na nagmahal sa atin at nag-alay ng kanyang buhay para sa mga aba at para sa bawat isa na sasampalataya sa Kanya. We serve because God Himself served. Anong sabi po sa Filipos chapter 2 verses 5 to 11? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kaligtay ng Diyos at mamuhay ng isang alipin. Pinanganak siyang tao at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya'y Diyos, nag-anyong alipin, naglingkod. At bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, dapat din tayong maglingkod sapagkat ito ang dahilan ng pagkakatawag sa atin. Hindi lang tayo Christians or Methodists because we were born Methodists. Hindi lang tayo Christians kasi umaten tayo sa church every Sunday. That's not service yet. Kailangan natin patuloy na maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Ang sabi po ng ating founder, do all the good you can by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all times you can, to all the people you can, and as long as ever you can. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kaparaanan, sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, sa lahat ng tao. At hanggat kaya natin, gumawa tayo ng mabuti. Tayo ay maglingkod. Minsan din sinabi ng ating founder, there is no religion but social. And there's no holiness but social holiness. Isa pong bagay na dapat tayo maging proud as Methodists ay yung ating konsepto ng panlipunang kabanalan. Social holiness.
sapagkat naniniwala tayo hindi tayo banal kung tayo lamang ay nananatili sa ating mga simbahan, nagbabasa ng Biblia at nanalangin. Nagiging banal tayo sa pamamagitan ng paglilingkod at pakisalubungan sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa taong ito ay nilabas din ng ating mga obispo ang ating panibagong vision for the United Methodist Church. Alam na po ba natin ito? Kabisado na po ba natin ito? Sabay-sabay nga sa nakakabisa. The United Methodist Church forms disciples of Jesus Christ who, empowered by the Holy Spirit, love boldly, serve joyfully, and live courageously in local communities and worldwide connections. Tayo ay tinawag ng Diyos upang gumawa ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesus na nagmamahal, naglilingkod at namumuna bilang mga Methodist. Kaya mga kapatid, ang pagkakataong ito ay panawagan sa atin. Not just for us to become united, not just for us to celebrate the goodness of our God, but to unite our churches, ourselves, and be in one in service to God and to the people. Kaya mga kapatid, kukunin ko rin yung opportunity na ito. We will see you all on January 24, 2026. Tama mo ba? Magkikita-kita po tayo sa January 24, 2026 upang ipakita na merong isang buhay at dakilang Diyos sa ating mga buhay na nagbubuklod sa atin, hindi po ba? Na nag-iisa sa atin sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Sa kabila ng mga problema na ating kinakaharap bilang isang iglesia, bilang isang distrito. At higit, tayo ay magsasama-sama upang patatagin ang ating paglilingkod upang maitanghal ang isang buhay at dakilang Diyos. Muli mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon Hesus at pagkita-kita mo tayo January 24, 2026 at sama-sama tayo sa ating paglilingkod sa Diyos na buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.